Hi! Ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tunghayan natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1441 na ang title ay ang Away sa Social Media. Magandang umaga, meron tayong isang malaking problema, sigaw ni Itagaki. Isang malaking problema to, sabi ni Itagaki. Anong pinagsasabi mo? Sabi ni Taihei. Ano yun? Tanong ni Ippo. Aba, nakabike ka pala ngayon, dati ni Itagaki kay Ippo. Sinabihan kasi ako ni Kumi na magbike muna ako para hindi matagtag yung ulo ko dahil sa naging laban namin ng kuya niya, sabi ni Ippo. Tamang sumunod ka sa mga sinasabi sa'yo, sabi ni Itagaki. Ano nga pala yung sinasabi mong malaking problema, tanong ni Ippo. Sobra kasing ginaganahan ako ngayon, sagot ni Itagaki. Mabuti naman kung ganun. Dapat mas pag-igihan mo ngayon sa training mo, sabi ni Ippo. Hindi ganun ang ibig ko sabihin, sagot ni Itagaki. Para naman nagulat si Kaneda at Taye sa nakita nila sa cellphone nila. Ano yan? Sabi ni Ippo. Oo nga pala walang cellphone si Senpai. Ni hindi ko alam kung paano magsisimula magsabi sa kanya sa isip ni Itagaki. Ano nangyayari? Sigaw ng mga tao sa loob ng gym nila Ippo. Grabe, ang dami nagko-comment sa Twitter ni Itagaki. Kaninang umaga, normal lang naman yan. Pero ngayon, ang dami na nagko-comment sa akin, sabi ni Itagaki. Teka, ano ba yung Twitter? Tanong ni Ippo. Diyan ko sinasabi kapag mayroon akong parating na laban, sagot ni Aoki. Ginagamit din ito ng mga ibang fans para malaman nila kung kailan ang bentahan ng mga tiket para sa parating na laban, sabi ni Kimura. Alam mo, tingin ko kailangan mo na rin bumili ng cellphone. Alam mo bang si Kumi meron na rin cellphone? Sa tingin ko, sapat na sa akin yung meron kaming landline sa bahay, sagot ni Ippo. Ano bang pinost mo? Bakit kanila pinagkaaguluhan? Tanong ni Aoki kay Itagaki. Oo nga, ano ba yung pinost mo? Sabi ni Kimura. At tinaas ni Itagaki yung cellphone niya para ipakita sa kanila kung ano ba yung pinost niya. At pinost pala niya yung picture ni Mashiba habang nakatikim si Mashiba ng isang suntok sa mukha galing kay Ippo. Alam mo, yung caption mo sa post mo hindi tugma sa picture na pinost mo, sabi ni Aoki. Oo nga, yan ang dahilan kung bakit ka pinagkaaguluhan, dagdag pa ni Kimura. Hindi ko akalain na yung dating 100 followers ko, ngayon nasa 1,000 na. Pero hindi naman siguro masama kung marami kang followers. Lalo na kung yung mga nakapollow sa'yo, talagang kilala ka. Kasi mas maiintindihan nila kung ano man ang mga pinapost mo, sabi ni Ippo. Maraming masasamang komento ang tatanggap ni Itagaki galing sa kung kani-kaninong tao na nakabasa ng post niya. At pinabasa ni Itagaki kay Ippo yung mga comments sa kanya ng mga tao. Masama nga ito, sabi ni Ippo. Merong isang comment dito, sabihin mong top form si Mashiba, pero pinapakita mong tinatamaan siya. Ginagawa mo ba siyang katatawanan? Pero wala naman kasi ako magandang kuhang picture sa kanya. Hindi ko naman pwedeng ipakita yung mukha ni Senpai kasi retired na siya, sabi ni Itagaki. Mukhang ginagawa mo talaga siyang katatawanan. Lalo na at ikaw lang yung nakakaalam kung sino ba talaga ang nakasparing ni Mashiba, sabi ni Kimura. Tumigil nga muna kayo, maraming mga comment pa ang nagsisilabasan habang nag-uusap-usap tayo, sabi ni Itagaki. Anong plano mo? Re-replyan mo sila isa-isa? Sabi ni Kimura. Hindi no, sagot ni Itagaki. At merong isang nag-comment kay Itagaki. Sino ba yung nakalaban niya? At ginagawa mo bang katatawanan si Mashiba? Para sabihin nasa top form siya? Huwag mong hamakin si Mashiba. O desperado ka lang na makakuha ng atensyon. Kung malakas talaga yung nakalaban ni Mashiba, bakit hindi mo sabihin kung sino siya? O baka naman ikaw yun nakalaban ni Mashiba. Pero imposible yun, kasi napakahina mo. Gawin mo na lang ang best mo at pwede rin ako maging coach mo. Kung gusto mo, sabi nung nag-comment sa post ni Itagaki. Pasensya na kung ganyan ang nagiging caption ko at post ko, pasensya na, reply ni Itagaki. Alam mo, para mas nakakaasar pa tong reply mo, sabi ni Aoki. At bigla nagtalo na lang si Aoki at Itagaki. Naalala ko na yung sinabi nitong banggoat na to. Hindi niya alam yung pinagkaiba ng grandma sa grammar, sabi ni Itagaki. At bigla may nagselta, huwag niyong gawing katatawanan yung grandma at grammar. Yun pala, si Mr. Yagi ang nagsasalita. Iba na kasi ang language ngayon ng mga kabataan. Kaya dapat matuto kayo sa mga salitaan ng mga bagong henerasyon. Huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano na hindi maganda, galit na sabi ni Mr. Yagi. Opo sir, sagot ni Aoki. Gaya ng sinabi mo, sagot ni Itagaki. Ano nangyari doon, sabi ni Kimura. Kung magsalita siya tungkol sa kabataan, matanda na rin naman siya. Bakit napaka-defensive niya, sabi ni Aoki. Parang may iba siyang ibig sabihin, sabi ni Itagaki. Sa tingin ko, babae ang nag-comment na yan, sabi ni Ippo. Ewan ko, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Wala naman nakakaalam kung sino siya at kung ilang taong ka na. At isa pa, pwede ka naman magkaroon ng maraming fake account kahit ilan pa ang gusto mo. Fake account? Tanong ni Ippo. Ang ibig sabihin nun, ang pagkakaroon ng isa pang account para matulungan yung main account mo sa comment.
Ang isang tao ay pwede magkaroon ng maraming account na gusto nila. Pwede mong suportahan o siraan ang isang tao gamit ang iba't ibang account, sabi ni Tagaki. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung tungkol sa iba't ibang account na yan. Ang ibig mo bang sabihin kung magre-reply ako sa 10 tao, pwedeng isang tao lang yun? Ganun ba yun? Tanong ni Ipo. Yung iba, gumagawa lang ng mga kung ano-ano pang comment para lang mapagtawanan, sabi ni Aoki. Totoo yun. O pwede rin naman na hindi talaga sila sang-ayon sa'yo. Ako lang naman ang may tunay na pangalan at tunay na mukha sa post na yun. Kaya wala akong pake kung merong mga mag-comment sa akin kahit seryoso pa sila sa sinasabi nila tungkol sa akin. Isipin mo, tayo kasi okay lang sa atin na gamitin natin yung tunay na pangalan natin at tunay na picture natin. Pero yung iba kasi, hindi nila kayang gawin yun. Yung iba kasi nagtatago sa fake account para lang makapagsabi sila ng gusto nilang sabihin nang hindi madadama yung totoong pagkatao nila. Kaya malaking bagay din minsan na hindi mo gamitin yung tunay na account mo, sabi ni Kimura. Sa bagay, tama ka sa sinasabi mo, sabi naman ni Aoki at Itagaki. Alam ko nagkamali yung junior namin, pero imbis na kung ano-ano yung sinasabi niyo sa kanya sa comment, ba't hindi niyo na lang siya harapin sa isang laban? Ito yung comment ni Kimura sa post ni Itagaki. Ginagamit mo din yung tunay mong pangalan at mukha, sabi ni Aoki. Hindi na kasi ako makatiis, pero sana makatulong yung comment ko na yun sa'yo, sabi ni Kimura. Parang mas lalo nagalit sa akin yung mga tao dahil sa comment mong yun, sabi ni Itagaki. Tuloy nyo lang, mas lalo ako nagiinit. Ito yung comment naman ni Itagaki. Hindi yan dahil sa comment ni Kimura, dahil sa comment mo. Kung sasabihin mo nagiinit ka, mas lalong nagiinit din yung mga taong nabubisit sa'yo. At kung tutuusin, sino ba talaga ang nagpasimula niyan? Hindi ba ikaw, galit na sabi ni Aoki? Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang tinuturuan ako ng dapat kong gawin, sabi naman ng Itagaki. Kung ganun, mas lalo na akong nagiging seryoso ngayon, sabi ni Itagaki habang nagtatype siya sa cellphone niya. Huwag ka na magsabi ng kung ano pa, mas lalo lang sila magagalit sa'yo. Huwag mo na lang silang pansinin, sabi ni Aoki at Ipo. Mga senpai, meron na kami resulta sa mga analyze namin sa mga nangyayari, sabi ng dalawang alagad ni Aoki. Mabuti naman kung tapos na kayo, sabi ni Aoki. Analysis? Para saan? Tanong ni Ipo. Analysis tungkol sa pinost ni Tagaki. Nagkakaroon na siya ng maraming masasamang komento tungkol sa kanya. Hinahanap namin yung mga peking account na yun at kung sino ba talaga yung nagpasimula ng lahat. Pero habang nag-iimbestiga kami, iisang tao lang ang nakikita namin. Merong isa nag-comment ang sabi sa kanya, kaysa mag-focus ka sa world title match, isa ka lang naman talunan at walang pangalan. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa training mo para mas gumaling ka pa? At makikita natin na si Itagaki ay galit na galit na. Huwag mong pansinin yung trolls na yan, sabi ni Aoki. Kung sino man tong taong to, lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon para magalit ang iba kay Itagaki. Nakakuha siya ng maraming comments dahil sa replay na yun. Kung wala makakapigil sa kanila para mag-comment ng kung ano-ano, ang dami ng masasamang tao ngayon sa mundo, sabi ni Ipo. Yun lamang po. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.